Yun, kamusta na mga kalay? Oras natin ay alas 8, 8, anong oras na? Basta 8 o'clock na ng gabi dito sa San Ramon, California. At wala nga tayong masyadong ginawa ngayong araw maliban sa tinapos natin ang ating mga dedication sa libro na ibibigay natin sa mga estudyante. Then naglaba tayo kanina, no? At natuwa ako sa laundry, is parang laundry shop dahil kasi isinalang mo siya 20 minutes, then after mo maglaba ay ililipat mo siya sa dryer, no? Na talagang dry na siya, na pwede mo lang ready isuot yung damit, na parang sa laundry shop sa Pilipinas. Ganun pa man, after doon is nagluto si Sister Maria ng sandwich, at yun lang po ang ginawa natin ng lunch. At bandang hapon, ngayong gabi, hapunan, nagluto naman ako ng kare-kare. And nakakatuwa naman dahil kasi tuwang-tuwa si Maria, and then even yung asawa niya na si Mark, kinain ang ating nilutong kare-kare. It is such an honor and it is my pleasure to serve a Filipino taste in our meal, no? So, ang dami namin nakain, at ito ngayon, alas 8 ng gabi, inaantok na ako. Although, it's weird para sa akin dahil kasi ang 8 o'clock ng gabi sa Pilipinas ay madilim na, pero dito pa rin sa California ay maliwanag, may araw pa. So, maya siguro mga 8:30 to 9 p.m. doon na natin makikita ang dilim. Pero sa oras na to, no, I don't know if I want to read some dedication na ginawa ko, especially right here, no? So yung libro natin, no, Learning Companion Manual on the Journey in Becoming a Hilot Binabaylan. Dahil isang araw na lang, no, on Friday na magsisimula ang aming training, especially for Hilot Daloy program. At ang inaasahan natin darating dito ay tatlong katao. Sila Olivia Zapanta, Isagani, Dima Felix, Ignacio nga ba ang pang-apelido, at ang ikatlo ay si Lawrence Powell from Hawaii. Pero sa oras nito, gusto ko lang magbasahin ang ilan sa mga dedication letter ko. Sabi ko dito, Hi Bianca, thank you for walking the path that leads you to journey with us on becoming a Hilot Binabaylan. May this book be helpful to you in understanding the ways of our ancestors in caring and liberating people from their limitations in form of illness. Sincerely yours, Apo Adman Agama. So, yung isang libro naman, ito ang dedication ko. Ito ay para kay Janine, no? I am very grateful for your presence in coming to our Hilot Binabaylan training at Danville Yoga and Wellness Center. May the knowledge, skills, and abilities that I am about to share on our training will be beneficial to you as you care and heal your community. Sincerely yours, Apo Adman Agama. At yung dedication ko naman, para kay Elizabeth, sabi ko, thank you very much for coming to Danville Yoga and Wellness Center to take the Hilot Binabaylan training. Through your attendance and participation, you help us preserve and promote this dying healing arts and science of the Filipino people. May this book helps you as you practice and apply all the knowledge, skills, and abilities that I have shared to you in our training. Sincerely, Apo Adman Agama. And marami pa pong libro tayong sinulatan o nilagyan ng mga dedication letter. So makikita nyo, nasa side, ito, at yun. Diba? So magulo ang aking kwarto, pasensya po naman. Pero ako'y umaasa that this coming Friday at sa August 9, meron akong maibahagi sa inyong karunungan at kaalaman at kakayanan. At para sa iba na hindi pa po nakakaalam na meron tayong Hilot Academy na kung saan tayo nagtuturo ng katutubong pamamaraan ng gamutan, at yun po ang ating ibinabahagi. At ako po bilang Apo Adman, no, ang training director ng Hilot Academy of Binabaylan, ay bukas sa paanyaya ni kanino man, no, sa paligman ng bansa natin, Luzon, Visayas, Mindanao, o gayon din sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan merong Pilipino
na maaari nyo po akong imbitahan para magturo ng Hirot Binabaylan. Tulungan nyo po ako na i-preserve ang karunungan ito upang sa ganun hanggang sa hinaharap na panahon ay maalala at makilala pa rin ng ating mga um, inaanak, no? Or yung future generation ng ating mga anak at mga apo. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Mayari na. Pag-asatin. Bye!